Sigbin ba to o sleep paralysis lang? It's me again. Yung kwento ko noon tungkol sa Sigbin or Skinwalker, maybe. Hindi talaga ako mapakali. Kanina may nangyaring weird, kaya baliktanaw muna tayo. Noong 17 ako, nakatira ako sa tita ko. 2-story apartment. May 2 kwarto sa taas. Kasama ko si Lola sa isang room. At sa tapat ng bintana namin, may isang malaking punong mangga. Sa ilalim ng punong yon, isang private property na walang nakatira. Pero ramdam mo, parang may nakatingin. Nung grade 11 ako, nagsimula ang sleep paralysis. Yung parang may nakadagan sa dibdib ko. Sinubukan kong matulog ng nakatagilid, effective sa una. Pero kalaunan, hindi na ulit gumana. Nasanay na lang ako. Yung tipong hindi ako nakakagalaw, hindi rin ako makasigaw. Akala ko gumagalaw ako sa kama, pero sabi ni Lola, hindi raw. Sa panaginip ko, sumisigaw ako sa sobrang takot. One night, hindi ko na kinaya. Takot na talaga ako. Lucid dreamer ako. Usually, aware ako sa panaginip ko at kaya ko siya kontrolin. Pero ito, ibang-iba. Nagising ako, daw. Lumabas ako ng kwarto. Madilim. Tinatawag ko si tita at ang anak niya na 4 years old. Wala silang sagot. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may nakita akong figure sa dilim. Puting-puti ang balat niya. May suot lang na lumang brief. Mahahabat basang buhok, parang hibla ng walis. Spin niya bumabakat. Hinahalukay niya ang pinto gamit ang kuko. Natakot ako, pero hindi ako nagsalita. Hindi rin ako gumalaw. Nagsara ako ng pinto. Pagharap ko, si Lola nakaupo sa kama. Sabi ko, ma, isara mo yung pinto. Hindi sila tita yon. Pero nakatulala lang siya. Walang emosyon. Nakakatakot. Sinubukan kong i-lock yung pinto. Napansin ko, may lock sa baba na in real life wala naman. Dun ko lang na-realize, panaginip pala ito. Pinilit kong gumising. Agad-gising ko, agad kong sinabi kay tita. Seryoso ako. Sabi ko mag-ingat sila, lalo na yung anak niyang maliit. Pero natawa lang siya. Ako naman, kinunot no. Sinubukan ko yung dream check trick, sinubukan ko ipasok daliri ko sa palad ko. At lumusot. Panaginip nga. Kinwento ko to sa mga kaibigan ko. Hindi siya matanggal sa sistema ko. Sobrang takot ako. Gabi-gabi akong na-sleep paralysis, pero ito lang yung ganito ka-graphic. Dumating ang time na umalis si Lola, nagbakasyon sa Bukidnon. Ako lang mag-isa sa kwarto. Kinabahan ako. Feeling ko, baka engkanto sa manggahan ang dahilan ng lahat. Sinarado ko ang kurtina. Nag-headset ako. Natulog. Walang bangungot. Pero kinabukasan, naranasan ko ata yung tinatawag na astral projection. Nakita ko sarili kong natutulog. Same position. Pero naramdaman ko may nakadagan ulit sa dibdib. Same ng pakiramdam tuwing may sleep paralysis. Napansin ko may awang yung kurtina. At parang may nanonood. Kinilabutan ako. Nagising ako. At doon na ako hindi tumagal. Umuwi ako sa bahay namin. Pero may manggahan din sa likod ng bahay. At doon nagsimula ulit. May bunk bed kami. Top bunk ako. Tuwing gabi, may aninong ulo sa paanan ng kama. Hindi mo kita mukha. Pero yung mata niya, walang cornea, walang pupils. Para lang 2 puting bola. Hindi siya tumigil. Hanggang sa isang araw, nawala na lang siya. Alam mo kung kailan? Nung naputol ko buhok ko. At nung nawala na yung purity ko. Simula noon, wala na. Coincidence ba? O baka may connection talaga? Yung mga engkanto, sabi nila dumidikit daw sa pure. Totoo ba? Hindi ko alam. Baka sleep paralysis lang talaga. Baka engkanto. Baka sigbin. Baka multo sa punong mangga. Pero sa dami na naranasan ko, hindi ko na rin alam kung anong totoo. Kayo, may ganito na ba kayong experience? Na-stalk na rin ba kayo ng isang nilalang habang natutulog? Astral projection ba to? Sigbin? O panaginip lang? Thanks sa pakikinig. Kung may kwento ka rin, i-comment mo lang. Mahilig ako sa theories, urban legends, and scary stuff. Like, follow at mag-ingat lagi sa gabi. Baka ikaw na ang susunod.